The Jewel of the Sugar Island. Yan po ang tawag sa Sipalay Negros at may kasabihang Ugyon Sipalay nun. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari, lalong-lalo na sa mga masugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lang po akong Agapito. At ang istoryang aking ibabahagi po ay kwento po ng aking lolo. Kwento po ito ng aking lolo, Jano, at ito'y naganap taong 1978 sa bayan ng Sipalay Negros. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar, lalo na't buhay pa po ang ilang karakter ng kwentong ito. Ito po ay respeto na rin sa pribadong pamumuhay na nananahanan sa bayang ito at sa buhay ng aking lolo. Sa taong nabanggit ko po, Kuya Bari, bata pa po ang aking lolo Jano. Siya po ay nasa 11 taong gulang. Kasama po ang kanyang lolo na papangalanan ko na lamang na Eroy na sa panahong iyon ay nasa 65 taong gulang. Malapit si Lolo Jano kay Lolo Eroy, Kuya Bari. Lalo na po siya ang unang apo. Kaya siya madalas ang nakakasama ng kanyang lolo saan man ito magpunta. Minsan may pagkakataon na napapagalitan si Lolo Eroy ng lola ni Lolo Jano dahil kung saan-saan kasi dinadala si Lolo ng kanyang Lolo Eroy. Isang araw, nagpunta sila Lolo sa bukid. Pagtatanim kasi ng tubo o sugarcane ang pangunahin nilang kabuhayan. Mayroon pong 2 ektaryang lupa ang Lolo Eroy at ito ang kanilang madalas na dalawin para bisitahin ang mga trabahante nila Lolo Eroy at dalhan din ng mga merienda. Dahil bata pa po si Lolo Jano noon, wala siyang inatupag kung hindi ang paglalaro. Madalas nga siyang pagalitan ng kanyang ama noon na sa halip maglaro ay tulungan na lamang daw niya si Lolo Eroy na magbunot ng damo. Madalas naman sinasaway ni Lolo Eroy ang ama ni Lolo Jano namin at sinasabi na hayaan daw si Lolo dahil bata pa siya at hayaan itong magsaya habang bata. Pero hindi naman sunod sa luho o laki sa layaw si Lolo Jano dahil sagana din siya sa disiplina at pangaral, bagay na kanya naman daw nauunawaan. Para iyon sa kanya at magagamit niya paglaki niya, bagay naman na hindi nga nagkamali ang kanyang Lolo Eroy at magulang. Habang abala si Lolo Jano, Kuya Bari, sa paghahabol ng mga tutubi, ay may nabangga siyang isang babae, dahilan para matumba sila pareho. Agad namang tumayo si Lolo Jano kahit masakit ang kanyang balakang para tulungan ang matanda. Nang makatayo ay humingi siya ng tawad at aktong tutulungan ito, ngunit galit na napatingin sa kanya ang matanda at parang pusang galit ang kanyang tunog. Dahil doon ay napaatras si Lolo nang bumangon ang matanda at masama siyang tinitigan. Saka ito naglakad papalayo na hindi man lang lumilingon. Nang makabawi naman si Lolo Jano sa kanyang pagkagulat ay walang dalawang sabi siyang nagsisigaw habang pabalik sa gawi ni Lolo Eroy. Dali-dali namang tumayo ang Lolo Eroy nang kanyang marinig ang sigaw ni Lolo Jano. Noong mga oras na iyon, namumutla si Lolo Jano dahil sa tindi ng takot. Nag-alala naman siyang tinanong ni Lolo Eroy kung ano ba ang nangyari sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, ay nawalan siya ng malay. Hindi na niya alam kung ano ang nangyari. Basta't nagising na lamang daw siya na nasa bahay na siya. Noong magising siya ay tinanong ni Lolo Jano si Lolo Eroy na kung ano ba ang nangyari at bakit takot na takot siya. Sinabi naman ni Lolo Jano na may nakabangga siyang matandang babae. Nang akto daw niyang itong tutulungan ay para daw itong isang pusang galit na galit ang tunog ng matanda.
Tinanong ni Lolo Iroy si Lolo Jano Kuyabari kung ano ang itsura ng matanda. Ngunit wala na siyang maalala sa mukha nito. Anya, kapag makita niya ito ay baka sakaling maalala niya ang mukha ng matanda. Dahil doon ay napagalitan pa nga siya Kuyabari ng kanyang ama. Kinabukasan ay nagtungo sila Lolo sa kabilang bayan. Inanyayahan kasi si Lolo Iroy sa isang pagtitipon sa bayang iyon upang maging isang hurado sa gaganapin na paligsahan ng pagandahan at patimpalak sa pag-awit. Ayaw pa sana pumayag ng ama ni Lolo Jano na siya'y sumama, ngunit mapilit si Lolo na nauwi na sa pag-iyak at pamamalo. Wala lang nagawa ang ama ni Lolo sapagkat si Lolo Iroy na mismo ang nagsabing isasama na lamang niya si Lolo Jano. Noong makarating sila sa bayang iyon ay malugod naman na tinanggap ng mga taga roon ang maglolo. Binilinan pa nga ni Lolo Iroy si Lolo Jano na huwag sa kanya lalayo sapagkat hindi pamilyar sa kanila ang lugar na ito. Hindi lamang silang dalawa ang nagtungo doon. Kasama din ni Lolo Iroy ang dalawa niyang trabahante sa tubuhan para may kasama sila. Masayang masaya ang mga tao sa barangay na iyon Kuyabari. Maraming mga ganap at kasiyahan hanggang sa nagsimula na ang patimpalak. Naging maganda naman ang buong gabi nilang maglolo. Matagumpay namang nairaos ang patimpalak. Nais pa sana ng mga naroroon na kumain muna sila Lolo, ngunit ani ni Lolo Iroy na sa susunod na lamang sila kakain at baka daw sila'y gabihin sa daan. Hindi pa naman nila pamilyar ang barangay dahil ito ang kauna-unahang napadpad si Lolo Iroy dito. At sa daan pa lang, mariin nang sinabi ng isa sa mga trabahante ni Lolo na papangalanan ko na lamang Lonlon na ang bayan daw na iyon ay napabantog na may mga aswang. Bilang respeto Kuyabari, sinabi na lamang ni Lolo Iroy na kung maaari ay pabauna na lamang sila nang may makain sila habang sila'y bumabiyahe pabalik. May sasakyan kasi si Lolo Iroy dahil sa lugar nila. Kilala siya na isa sa may kakayahan sa buhay. Napangiti naman ang ginang na nag-alok sa kanilang kumain na sila'y pabaunan. Nagtungo ito sa kusina at ipinagbalot sila Lolo Iroy ng mga pagkain. Pagkaabot nito sa kanila'y agad silang nagpaalam na at nagpasalamat na ikinatuwa naman ng ginang. Pagtalikod nila, hindi alam ni Lolo Jano kung bakit siya lumingon. Nang lingunin niya ang ginang ay nakangisi ito ng nakakatakot at namumula ang mata. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Jano dahil sa kanyang nakita Kuyabari at dali-dali siyang napahawak sa kamay ni Lolo Iroy. Tila ba naramdaman ni Lolo Iroy ang takot na nararamdaman ni Lolo Jano dahil mahigpit din niya itong hinawakan sa kanyang kamay. Hindi sila nagpapahalatang nakaramdam sila ng takot, lalo pat kakaiba na rin ang tingin ng mga taga roon sa kanila. Nagbago lamang ang ngiti ng babaeng nag-abot sa kanila ng pagkain nang kawayan sila ni Lolo Iroy. Napakaway na rin ito sa kanila. Mabilis pa sa 4:00 na pinandar ng kanyang trabahante ang kanilang sasakyan at sila'y umalis na. Kuyabari, nilingon pa ni Lolo Jano ang mga tao at nagulat siya dahil nagtipon silang lahat at ang babaeng nag-abot ng ulam ang nasa unahan nila't kumakaway. Noong makalayo na sila, bahagya ay tinapon nila ang pagkain dahil sabi ni Lolo Iroy, maaaring may itinanim ang ginang sa pagkain para sila ay yang gawin. Noong makarating sila sa bahay ay agad na ikinuwento ni Lolo Iroy ang mga pangyayari.
nagalit na naman ang ama ni Lolo Jano at sinabi kay Lolo Eroy na kung maaari, wag nang isama si Lolo Jano kung saan-saan. At dahil bata pa noon si Lolo Jano ay wala pa siyang kakayahang ipagtanggol si Lolo Eroy. Ang kanyang nagagawa lamang noong gabing iyon ay ang umiyak dahil sa pagtatalo ng kanyang ama at ng kanyang Lolo Eroy. Kinabukasan, nagising ng maaga ang Lolo Jano. Naabutan niya si Lolo Eroy at ang kanyang lola na nag-uusap sa balkonahe ng kanilang tahanan habang sila ay nagkakape. Habang sa kusina ay naririnig naman niya ang usapan ng kanyang mga magulang. Nagtungo siya sa kusina at nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng lamesa habang ito'y nagkakape rin. At ang kanyang ina naman ay nakatalikod sa kanyang ama habang ito'y nagluluto. Marahan pa siyang napatingin sa kabilang bahagi ng kusina at nakikita niya ang mga kasambahay na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Muling natuon ng kanyang atensyon sa mga magulang. Narinig niyang hindi na daw siya pasasamayin pa sa kanyang Lolo Eroy dahil mapanganib. Narinig naman niyang sinabi ng kanyang ina na alam naman ng kanyang ama na siya ay paborito ni Lolo Eroy, gawa ng siya pa lamang ang kauna-unahang apo. Nalungkot si Lolo Jano dahil doon. Dahil pakiwari niya'y siya ang nagiging dahilan kung bakit nag-aaway-away minsan ang kanyang lolo at ang kanyang ama. Matapos ang agahan ay nagpaalam ng umalis ang kanyang Lolo Eroy. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya maaaring sumama simula ngayon sapagkat ayaw na ng kanyang ama. Sinabi pa ni Lolo Eroy na nalalaman niyang nauunawaan ni Lolo Jano ang layunin ng kanyang ama. Walang iba kung hindi ang hindi na maulit ang nangyari. Masamang masama ang loob ni Lolo Jano sa kanyang ama dahil sa mura niyang isip ay isang mabigat na alituntunin ang iginawad ng ama sa kanya. Para sa kanya, ito ay paghihigpit sa dating kalayaan niya. Paalis na ang kanyang lolo. Habang abala ang mga tao sa bahay nila ay wala silang kamalay-malay sa pagtakas ni Lolo Jano. Nauna siyang sumakay sa sasakyan ng kanyang lolo. Sa likod siya sumakay at nagkubli sa mga sako na di niya alam kung ano ang mga laman. Ang alam lamang niya ay palagi itong daladala ni Lolo Eroy sa kanyang sasakyan. Kinabahan si Lolo Jano nang makitang pababa ang kanyang ama. Nagkubli pa siya ng husto sa likod ng sako na palaging nasa sasakyan ni Lolo Eroy. Tinawag nito ang kanyang lolo. Kinabahan si Lolo Jano dahil baka nalaman na nilang wala siya sa loob ng bahay. Nakita niyang may inabot ang ama niya kay Lolo Eroy, saka napatingin sa sako. Halos hindi humihinga si Lolo Jano sa takot na mahuli siya. Narinig niyang nanghingi ng paumanhin ang kanyang ama sa kanyang lolo. Sinabi nitong alam niyang kayang protektahan ni Lolo Eroy si Lolo Jano, ngunit baka makasagabal lang si Lolo Jano kay Lolo sa mga gagawin daw nito. Nangunot naman ang kanyang noo sa narinig. Naisipan niya kuyabari na kung ano ang gagawin ng kanyang lolo na nakakasagabal siya. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang kanyang lolo na nauunawaan niya. Ayaw din niya na masaksihan ni Lolo Jano ang mga nakakatakot na bagay. Ayaw niyang maulit ang nangyari sa kanyang ama noong ito ay bata pa. Narinig niyang nagpaalam na si Lolo at susunduin pa niya si Lonlon, ani ng kanyang ama, na mag-iingat si Lolo at siya na ang bahala sa bahay. Naikabit na niya ang dapat na ikabit para protektahan ang mga tao sa bahay, lalong-lalo na ang ina niyang nagdadalang tao. Kuyabari, nalito si Lolo Jano sa kanyang mga narinig.
Ano ba ang mayroon na magaganap ng gabing iyon na bakit kailangang protektahan ang kanilang pamilya? Naramdaman niyang umandar na ang sasakyan. Hindi muna siya kumilos dahil baka pag nakita siya ng kanyang lolo ay pababain siya. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang nakukubli. Naramdaman na lamang niyang huminto ang sasakyan at narinig niya ang boses ni Lonlon. Binati nito ang kanyang lolo at ganun din ang lolo niya kay Lonlon. Sinabi pa ni Lolo Eroy na si Lonlon na ang magmaneho. Saka bumaba ito at nagpalit sila ng pwesto. Narinig pa niya ang tanong ng kanyang lolo kay Lonlon kung handa na ba daw lahat ng kanilang mga kasama. Lalo nang nalito ang aking lolo Jano. Sa mura niyang isipan, hindi pa niya nauunawaan ang lahat-lahat. Ngunit sa mura niyang isipan, Kuya Bari, ay nasaksihan niya ang mga nakakatakot na mga nilalang na hindi niya kailanman makakalimutan. Madilim na nang sila ay napahinto. Hindi rin namalaya ni Lolo Jano na siya ay nakatulog. Pagdilat niya ay naroon sila sa kakahuyan. Napabalikwas na lamang siya nang biglang may pumigil sa kanya. Paglingon niya ay ang kanyang Lolo Eroy. May hawak itong latigo na may mga tinik. Paglingon niya sa kanan niya ay si Lonlon na akala mo ay makikipagdigma. Tinanong siya ng kanyang lolo kung ano ang kanyang ginagawa sa sasakyan. Tiyak na nag-aalala na ang kanyang ama. Sabi naman ni Lolo ay naiinis siya sa kanyang ama dahil pinagbabawalan siyang sumama kay Lolo Eroy. Si Lonlon na ang sumagot na ayaw lang ng kanyang ama na siya'y mapahamak, kaya gano'n na lamang ang paghihikbit nito ngayon sa kanya. Lalo na at mapanganib ang kanilang gagawin ngayong gabi. Binilinan siya ni Lolo Eroy na kahit anong mangyari, wag na wag siyang lalabas sa pinagtataguan nila dahil ito ang pinakaligtas na bahagi ng lugar. Nagtanong siya sa kanyang lolo kung ano ang nangyayari. Ang sagot lamang ni Lolo Eroy ay ang gabing iyon ang magiging alaala ni Lolo Jano na hindi lamang tayong mga tao ang nananahanan sa mundong ito. Pinayuko siya ni Lolo Eroy at ganoon din ang kanyang mga kasama na trabahante ni Lolo Eroy sa bukid. Narinig pa niyang sinabi ni Lolo Eroy na dapat hindi siya lumabas sa bahay at tiyak na nag-aalala na ang kanyang ama. Minsan talaga kailangan ding sumunod ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil alam nila kung ano ang tama at mali para sa kanilang mga anak. Narinig niya na sinabi ni Lonlon sa kanyang lolo na naririto na ang kanilang sadya, na sa pagsilip bahagya ni Lolo Jano sa mga dahon na kanyang pinagkukublihan ay nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat ang sadya nila Lolo Eroy niya ay ang matandang nakabangga nito noong sila ay nasa bukid na matalim na tumingin sa kanya. Naisip niyang gagantihan ba ni Lolo Eroy niya ang matanda. Kinakabahang nagtanong siya sa kanyang lolo na kung papatayin ba nila ang matanda dahil nabangga siya nito. Napatingin naman si Lolo Eroy sa kanya at sinabing, "Hindi basta-bastang matanda lamang ang nakikita mo, Jano. Pagmasdan mong maigi." At ganoon nga ang ginawa ni Lolo Jano. Pinagmasdan niyang maigi ang matanda at nanlaki ang kanyang mga mata sa unti-unti nitong pagbabago. Naging itim ang kulay ng balat nito na animoy sinasapian ng maligno dahil nangingisay pa ito. Kuya Bari, maaaring sabihin ng mga iba na baka kathang isip lamang ang lahat ng ito. Ngunit iyon ang nakita ni Lolo Jano. Kitang-kita niya na ang matanda ay nagmistulang isang halimaw.
Ibinuka daw nito ang kanyang pakpak, sabay tiklop. Ani Lolo Eroy kay Lolo Jano, ang aswang na iyon ay kilala sa tawag na payong. Ang sinumang kanyang mabibiktima ay tatakluban niya ng kanyang pakpak na hugis payong at ito'y dadagitin. Sa murang edad ni Lolo ay natakot siya. Namaybay ang kilabot sa kanyang kaibuturan. Hindi niya lubos akalain na may mga ganitong uri ng mga nilalang dito sa mundo. Napakarami ang sumagi sa kanyang isipan na kung papaano nila nakuha ang ganitong mga kapangyarihan o baka nga sumpa. Sinabihan naman siya ni Lolo Eroy na kahit anong mangyari ay wag na wag siyang lalabas dahil mapanganib para sa kanya ang magaganap. Iniwanan siya ni Lolo Eroy ng isang langis at buntot pagi na kasing haba lang ng walis tingting. Ngunit makapal ang hawakan at manipis ang dulo nito. Ani ni Lolo Eroy, gamitin daw niya iyon kung sakasakali. Lumabas na sila Lolo Eroy at nakipagbuno sa mga aswang. Kitang-kita niya Kuya Bari kung papaano makipaglaban sila Lolo Eroy at ang kanyang mga kasamahan. Nakita din niya kung papaano nito hatawin ang aswang sa tuwing nagtatangka itong tabunan sila Lolo Eroy. Napatingin siya sa buntot pagi at dali-dali niya itong pinahiran ng langis. Saka nagpahid din siya sa kanyang katawan. Nasa ganoon siyang tagpo nang may isang asong tila papalapit sa kanya. Isang asong napakalaki at namumula ang mga mata nito habang ito ay naglalaway. Kitang-kita din niya Kuya Bari ang matutulis nitong mga ngipin. Nakaramdam na ng takot si Lolo Jano, ngunit hindi siya nag-abalang lumingon kay Lolo Eroy. Napatayo siya at dahan-dahang napaatras, habang ang aso naman ay dahan-dahan ding lumapit sa kanya. Hinawakan niyang mabuti ang langis pati na rin ang kanyang dalang buntot pagi. Iwinaglit daw ni Lolo Jano ang takot sa kanyang isipan dahil kung matatakot siya, tiyak manganganib ang kanyang buhay. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng aso. Tila ba sinasabi niya rito na ito ang mauunang sumugod. At hindi naman siya nagkamali dahil nang sumugod ito ay buong lakas niyang pinalo ang kanyang latigo sa aso. Napalingon pa sila Lolo Eroy nang marinig ang tunog ng buntot na tila ba may hinahagupit. Sinabayan pa ng pag-iyak ng tila isang kaawa-awang aso. Muling sumugod ang aso, ngunit sa hindi malamang dahilan ni Lolo Jano ay di nito magawang makalapit sa kanya. Siguro ay dahil sa langis na ipinahid niya sa kanyang katawan. Nang akto na namang itong susugod ay walang sawa niyang pinaghahagupit ang aso. Kahit nakahiga na ito ay galit na galit niyang hinagupit ito hanggang sa nakarinig siya ng pagmamakaawa. Bago pa man siya napahinto ay dali-daling lumapit si Lolo Eroy at itinutok sa aswang ang kanyang latigo. Nagmakaawa ang aswang sa anyong tao at sinabing palayain na lamang sila. Kapalit ay lilisanin daw nila ang lugar at hinding-hindi na nilang gagalawin ang pamilya ng aking Lolo Eroy. Saan man mapadpad ang pamilya ni Lolo ay igagalang sila ng mga aswang na payong kung tawagin. Iyan ang palatandaan ng kanilang kasunduan basta sila daw ay palayain lamang. Umuwi sila Lolo Eroy at Jano na puro dugo ang katawan. Dali-dali namang dumulog ang kanyang ama sa sobrang takot. Sinabi ni Lolo Eroy na nakita lamang niya si Jano sa likod ng kanyang sasakyan na tulog. Sinabi naman ng nanay ni Lolo Jano na tumakas nga daw ito
dahil alam nilang hindi ito mapipigilan. Kampante naman sila sapagkat alam nilang kasama si Lolo Eroy. Noong gabing iyon ay napag-alaman ni Lolo Jano na si Lolo Eroy ay taga-usig ng mga aswang. Dahil si Lolo Eroy ay nagmula pa sa isang lahi ng mga taga-usig. Ito ang ginagawa ng kanilang angkan, ang usigin ang mga aswang na kumakain ng mga lamang loob ng mga tao. Ani pa ni Lolo, may isang lahi lang sila ng aswang na hindi kailanman nila ginagalaw, at iyon ay ang lahi ng mga mambababoy. Mabubuti daw ang mga aswang na ito dahil mga baboy lamang at hilaw na mga hayop ang madalas nilang kainin. Ikinuwento din ni Lolo Eroy kung papaano protektahan ni Lolo Jano ang kanyang sarili laban sa aswang. Nakita na pala ni Lolo Eroy ang asong susugod sana kay Lolo Jano. Nakahanda na siya kung sakaling susugod ito. Ngunit laking gulat niyang nakaya ni Lolo Jano na iligtas ang kanyang sarili. Noon niya lang nakita, Kuya Bari, na kung gaano siya ipagmalaki ng ama. Makikita sa hitsura nito ang lubos na paghanga sa kanya. Lumipas pa ang maraming taon sa buhay nila Lolo Jano. 9 na taon din siyang nagsanay kung papaano makipaglaban sa aswang sa tulong ni Lonlon. Taong 1987 kung saan siya ay 20 taong gulang na, ay hasang-hasa na si Lolo Jano sa pakikipaglaban. Magkasama sila ni Lolo Eroy na magtungo sa mga lugar kung saan may mga aswang na nais manalanta sa mga baryo. 9 na taon mula noong napalaban sila sa mga aswang na payong ay hindi pa nila ito nakadaupang palad. Ngunit nabalitaan ni Lolo Jano na sila din ang nagbibigay impormasyon kung saan ang mababangis na aswang naroroon. Napahanga naman si Lolo Jano kay Lolo Eroy dahil sa edad nitong 74 ay masasabi mong malakas pa rin ito. Binansagan na silang ang taga-usig na maglolo at naging kilala sila sa lugar na iyon, kaya naman lalong naging mailap ang mga aswang noon sa kanila. Lumipas ang mga araw. Kuya Bari, may naiibigang dalaga si Lolo Jano. Nakilala niya ito noong sila'y nagtungo sa kabilang bayan para magmanman. Binilinan pa siya ng kanyang ama na sana'y mag-iingat sa pagpili ng babae, lalo pat ngayon na mailap na ang mga aswang sa kanila dahil kilala na sila ng mga ito. Dahil naman naiintindihan na ni Lolo Jano ang lahat ng payo sa kanya, ay sinabi niya sa amang huwag mabahala dahil magiging mapagmatsyag daw siya. Nakilala niya ang babaeng nagngangalang Charo. Kwento ni Lolo, napakaganda daw ni Charo, Kuya Bari. Masasabi mong siya ang larawan ng dalagang may halong Espanyol dahil sa tangos ng kanyang ilong at napakaputing balat. Sa katunayan ay napakarami niyang karibal sa dalagang ito at lahat sila ay nagnanais na makamit ang matamis nitong oo. Ngunit sa lahat ng mga kalalakihan ay tanging si Lolo Jano lamang ang kanyang sinagot. Nagtataka nga si Lolo Jano dahil hindi naman siya nagpupursigi na manligaw. Hindi nga siya nagpupunta sa bahay ni Charo para mag-igib, magsibak o kahit maghara naman lang na ginagawa ng kanyang mga katunggali sa dalaga. Ang ginawa lamang daw ni Lolo Jano ay ihatid siya ng ligtas. Magalang ito sa magulang at higit sa lahat, hindi nagbibitiw si Lolo ng mga matatamis na salita para lamang bulahin ang nililigawan. Iyon ang nagustuhan pala ni Charo kay Lolo Jano, bagay naman na ikinatuwa ni Lolo.
Lumipas ang mga araw nang ayain na ni Charo si Lolo na magtungo sa kanilang baryo. Nagpaalam naman si Lolo Jano sa kanyang pamilya at pinayuhang mag-iingat. Binilinan pa nga ni Lolo Eroy itong si Charo na ingatan ang kanyang unang apo dahil ito ang magdadala ng kanyang apelyido sa kada henerasyon. Natawa lang si Charo at nangakong iingatan naman si Jano. Wala namang daw dapat na ikabahala. Taong 1987, Kuya Bari, ang taon na ito kailanman hindi malilimutan daw ni Lolo sapagkat nagsisilbi itong isang napakasakit na alaala para sa kanya. Nasa bayan siya noon ni Charo at nakita niya kung papaano siya tanggapin ng mga kanayo nito. Pinakilala siya nito sa kanyang ama at kanyang ina at magalang namang nagmano si Lolo Jano sa mga ito. Sa totoo lang, Kuya Bari, napamahal na rin si Lolo kay Charo, ngunit ang pagmamahal niya'y hindi ganoon ang nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Alam niyang ngayong gabi ay dadanak ang dugo sa lupang ito dahil si Charo ay isang aswang mula sa lahi ng mga bangkilan. Ito ang mga uri ng aswang na magagandang dilag mula sa hanay ng mga kadatuan at sila'y may kakayahang mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. At alam niyang malakas ito dahil higit ang mga ito na nakakataas sa ibang uri ng mga aswang. Pinaniniwalaang may kakayahan silang gawing aswang ang isang karaniwang tao sa pamamagitan lamang ng pagsasalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Kinagabihan, kung saan mahimbing na natutulog si Lolo Jano, ay pumasok ang mga kalahi ni Charo at siya'y dadamputin na sana ng mga ito. Ngunit agad niyang nilatigo. Umalulong ang mga kauri ni Charo nang mapagtanto nilang sila'y naisahan ni Jano. Alam din ni Lolo Jano na nasa labas na ang kanyang mga kasamahan para makipaglaban sa mga aswang. Naglaban-laban ng bawat lahi. Marami na ang natalo sa pagitan ng mga aswang, ngunit ang kanyang minamahal na si Charo ay sa kamay niya mismo namatay. Humagulgol siya ng iyak nang sabihin ni Charo na siya'y nagpapasalamat at nakalaya na daw siya sa sumpang hindi niya ginusto. Iniluwa niya ang perlas na itim at binalot sa pulang tela. Sinabi kay Lolo Jano na huwag ito bubuksan at ito ay ilibing. Sa taon ding iyon, Kuya Bari, namatay si Lolo Eroy dahil nagtamo ng malaking sugat ito sa pakikipaglaban. Ngunit bago siya nalagutan ng hiningay, iniwan niya ang kanyang bertud kay Lolo Jano, ang maging isang taga-usig ng mga aswang. Namatay si Lolo Eroy, ngunit masaya siyang nilisan ng mundong ito, habang si Lolo Jano naman ay nagpatuloy sa buhay hanggang sa nakapag-asawa sa taong 1989. Sa kasalukuyan po, Kuya Bari, wala na kami sa Sipalay. Kaming lahat ay narito na sa Toronto, Canada. Dito na kami pinanganak mula sa lahi ni Lolo Jano. Ngunit sa lahat-lahat, ako lamang po ang mahilig makinig sa kwento ni Lolo dahil ang iba kong kapatid at pinsan ay naimpluwensyahan na ng pag-uugali po dito sa Amerika. Taong 2021, nabalitaan ko pong yumao na si Lolo Jano dahil nagkasakit po ito ng COVID. Ngunit bago pa siya mamatay, marami pa rin siyang mga taong natulungan sa pag-usig ng mga aswang doon sa Sipalay. Lolo Jano,
Kung nasaan man po kayo ngayon, hinahangaan kita. At ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga taong natulungan niyo po sa ating baryo. Isang kasaysayan po ng aking lolo ang hinding-hindi na makakalimutan ng aming henerasyon. Isang mabuting tao at matapang at ang huling taga-usig ng mga aswang sa Sipalay, Negros Occidental. Maraming salamat po Kuya Barry kung sakaling mapili niyo pong basahin din ito sa inyong channel, and more power po sa Ang Sundo Horror Story. Mula po dito sa Toronto, Canada at mula sa lahi ni Lolo Jano, lubos na gumagalang Agapito. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari sa aking tiyo. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Caridad. Nagsimula po ang kakaibang karanasan ng aking tiyuhin noong may isang babaeng kumausap sa kanya. Sa katunayan ay hindi niya kilala ang babaeng ito dahil dumaan lamang ito sa tapat ng aming bahay, dala ang kanyang nilalakong mga pagkain. Nagkataon kasi noon na nasa labas si Tio Manuel at may nagustuhan itong bilhin sa babaeng iyon, kung kaya hindi siya nagpaawat kahit pa na pinipigilan siyang bumili ng kanyang anak rito. Paulit-ulit na sinasabi ng 4 na taong gulang na anak ni Tio Manuel noon na huwag siyang bibili sa babae dahil masama raw ang babaeng iyon. Humingi pa nga ng patawad si Tio Manuel dahil sa lakas ng pagkakasabi ng anak nito, kung kaya narinig iyon ng babae. Napangiti naman ang babae sa kanya at sinabing ayos lang iyon dahil natural lang sa mga bata ang magsungit sa mga taong hindi nila kilala. Napatango pa nga sa aking tiyuhin at itinuloy ang kanyang pagbili sa babae. Umalis naman kaagad ang babae matapos magbayad ni Tio Manuel. Subalit hindi maialis ng aking pamangkin ang tingin nito doon sa babae. Napatago pa nga ito sa likuran ng aking tiyuhin dahil nakita raw niya ang babaeng naging halimaw. Nang tingnan naman namin ang babae ay hindi naman ito nagbago ng anyo sa pagiging isang halimaw, kung kaya pinagsabihan ni Tio Manuel ang anak na masama ang kanyang ginawang iyon, lalo na at narinig pa ng babae ang kanyang sinabi tungkol rito. Simula ng araw na iyon ay may nag-iba na sa aking Tio Manuel. Hindi kasi kami nakakakain ng pagkain binili ni Tio. Siya ang umuubos noon dahil napag-isip-isip namin ng aking tiyain na baka may katuturan ang sinasabi ng anak nila. Inobserbahan namin si Tio dahil sa tuwing dumadaan ang mga araw ay napapansin naming hindi na normal ang tiyan nito. Yung tipong tila parang lumalaki ito. Noong una ay hindi iyon pinapansin ng aking tiyahin. Baka kasi busog lang at nagkaroon ng bilbil ang aking tiyuhin. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng masamang kutob ang aking tiyahin. Hindi na rin kasi namin nakita ang babae, kung kaya nag-alala na ang aking tiyahin. Pilit man niyang iniisip na normal ang lahat ng nangyayari, ngunit sumasagi pa rin sa isipan nito na maaaring may kakaiba na sa kanyang asawa. Madalas nabantayan ng aking tiyahin ang babae, ngunit hindi na ito dumadaan sa tapat ng aming bahay. Noon kasi ay malimit itong dumaan. Ngunit simula ng araw na bumili na sa kanya si Tio Manuel ay hindi na ito muling nagpakita pa.
Hindi na alam ng aking tiyahin kung ano ang kanyang gagawin, lalo na at mas lumalaki pa ang tiyan ng aking Tiyo Manuel. Dahilan para manghina ang katawan nito. Hindi na rin ito tulad ng dati na nakakalakad pa. Sa tuwing tatayo siya ay hinihingal siya dahil napakabigat daw ang kaniyang tiyan. Animoy isang buntis na may lumulubong tiyan. Isang gabi, nasa labas ng bahay ang aking tiyahin dahil isinara nito ang kanilang gate. Patapos na siya sa kanyang ginagawa nang biglang matigilan siya. Napatingin siya sa labas ng gate dahil may nakita siyang nakatayo roon. Nanlaki ang mga mata ng aking tiyahin nang makilala niya kung sino ito. "Ma'am, sandali lang po." Wika pa ni tiya at binuksan ang gate upang puntahan ang babae. Nagsimula namang maglakad ang babae. Dali-dali ang aking tiyahin sa paglalakad. Ngunit nang malapit na siya rito, ay bigla na lang nawala na parang bula ang babae. Hindi naman maintindihan ni tiya kung ano ang nangyari. Bigla na lang din siyang nakaramdam ng pagtaas ng kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. Dahilan para tumakbo siyang pabalik ng bahay at isara muli ang gate. Nang matapos ay naglakad siya papasok ng bahay. Ngunit bago pa man siya makapasok ay bigla siyang napatigil dahil tila may kung anong tinig ang bumubulong sa kanya. "Kukunin ko siya." Iyon ang saktong narinig niya. Narinig ng aking tiya kung kaya napalingon siya. Walang ano-ano ay bigla siyang nakarinig ng paghuni ng tiktik sa paligid. Nagulantang naman kami noong napasigaw ng malakas si Tiyo Manuel. Kaagad kaming napatakbo sa kanyang silid at nadatnan naming siyang namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Dahil doon ay hindi na nagdalawang isip si tiya na dalhin si Tiyo Manuel sa ospital. Tumagal sila ng mahigit 1 linggo roon, samantalang ako naman ang nagbabantay sa aking pamangkin. Nagkaroon kasi ng pagsusuri kay Tiyo para alamin kung ano talaga ang sakit nito. Sa loob ng mahigit 1 linggo, wala sina Tiyo Manuel at tiya sa bahay ay madalas kong makita ang babaeng binilhan ni Tiyo ng pagkain noon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nag-aabang ito sa labas ng aming gate na animoy may hinihintay. Minsan nga ay nagkasalubong ang aming mga mata at nakita ko itong kumakaway sa akin. Itinuturo pa nito ang kanyang nilalakong mga pagkain, ngunit umiling ako dahil sa tuwing nakikita siya ng aking pamangkin ay ibinubulong nito sa akin na halimaw ang babaeng iyon. Natatakot man ako sa mga sinasabi ng aking pamangkin, ngunit nilalakasan ko na lang ang aking loob, Kuya Bari. Lalo na tuwing gabi na may naririnig kaming mga ingay sa labas. Nang makauwi na sina tiya sa bahay ay sinabi ko sa kanya ang tungkol doon sa babae. Hindi ito makapaniwala sa nalaman niya. At ayon rin kasi kay tiya, naging normal naman ang lahat ng resulta ng mga pagsusuri at maayos naman daw ang kalagayan nitong si Tiyo Manuel. Diskumpiyado naman si tiya
sa naging resulta sa ospital kung kaya't nagpasya siyang dalhin na lamang sa albularyo ang kanyang asawa. Sinama naman kami ni Tia dahil umiiyak ang anak nito kung kaya wala na siyang nagawa kundi isama. Nang marating namin ang bahay ng nasabing albularyo ay kaagad itong inasikaso si Tio Manuel. Hindi rin maipinta ang muka ng albularyo nang makita ang aking tiyo. Nasa labas lamang kami ng bahay nito at nasa loob naman sila Tia at Tio Manuel. Sinimulan na kasi ng albularyo ang panggagamot kay Tiyo kung kaya't hindi na kami pumasok pa. Habang nasa labas na kami ng bahay ay bigla kong nakita ang babaeng binilhan noon ni Tiyo. Nakatingin ito sa bahay ng albularyo na animoy galit na galit. Marahil ay hindi kami nito nakita kung kaya hindi niya pinansin na tinititigan ko siya. Walang ano-ano ay bigla itong naglakad papalayo. Hindi ko maintindihan kung bakit naroroon siya. Naisip ko pa ngang baka sinusundan niya kami. Ilang sandali pa ay nakarinig ako nang nagsusuka ang aking Tio Manuel. Tila nagkagulo si Tia sa loob kung kaya hindi ko napigilan ang sumilip. Nakita kong sumusuka si Tio Manuel ng puro tubig. Nakaramdam ako ng awa dahil sa dinaranas niya. Matapos ang ilang oras ay umuwi na rin kami. Hinang-hina naman ang katawan ng aking tiyuhin dahil sa mga nangyari sa kanya. Nakitaan ko naman ng galit ang muka ng aking tiyahin sa hindi ko malamang dahilan. Nang makarating kami sa bahay ay sinabi ni Tia kung ano ang nangyari kay Tio Manuel. Ayon sa kanya, ang sabi daw ng albularyo ay kinulam at inaswang si Tio Manuel. Isang babae na minsan niyang nakausap. Hindi ko alam pero sumagi kaagad sa aking isipan ang babaeng iyon. Tia, yung babae ba? Tanong ko kay Tia. Napatango naman siya at sinabi sa akin ang sinabi ng albularyo. Hindi lamang kasi isang mangkukulam ang babaeng iyon dahil isa rin daw siyang aswang. Napatakip naman ako ng aking bibig dahil sa sinabi ng aking tiya. Kaya pala nakita ko siya noong isang gabi, yung gabi na nasa ospital kayo noon. Nakamasid siya sa bahay na animoy may hinihintay, Tiya. Napatingin naman sa akin si Tia dahil sa sinabi ko. Ilang minuto pa kaming nanahimik bago muling nagsalita si Tia. Sabi ng albularyo, para malaman kung anong nakain ng tiyuhin mo ay kailangan nating bumili sa babaeng iyon at lagyan natin ng kalamansi. Sa pamamaraang iyon, doon kasi makikita ang totoong anyo ng pagkain, yung kanyang binebentang pagkain. Napatango naman ako dahil sa sinabi ng aking tiyahin. Dahil nga doon, malimit naming binabantayan sa labas ng bahay ang babae. Ngunit hindi talaga ito nagpapakita. Mas lalo pang lumalaki ang tiyan ng tiyuhin ko at nangangayayat na rin ang katawan nito. Minsan ay suka lang ito ng suka, lalo na kapag kakatapos lang nitong kumain. Isang beses, hindi namin inaasahan ang pagdaan ng babae doon sa tapat ng aming bahay. Dahil doon ay tinawag ko siya at bumili ako ng pagkain sa kanya. Nang makaalis na ito, ay ginawa na namin ang sinabi ni Tia na lagyan ito ng kalamansi. Hindi nga nagtagal ay ipiniga ko na
ang katas ng kalamansi doon sa pagkaing nabili ko. Hindi namin mapigilan ang magsuka nang makita kung ano ang nangyari sa pagkaing binili namin sa kanya. Unti-unti kasi iyong naging karni na animoy naaagnas at inuuod pa. Kinilabutan kami ni Tia dahil sa isiping ganoon nga ang nakain ng aking Tiyo Manuel. Tama nga ang albularyo, aswang at mangkukulam nga ang babaeng iyon. Bulalas pa ni Tia. Ibinalik rin namin si Tiyo Manuel sa albularyo at sinabi ang buong pangyayari. Nalungkot lang kami nang sabihin sa amin ng albularyo na kailangan pa naming pumunta sa iba pang katulad niyang manggagamot dahil hindi pa sapat ang kanyang kakayahan para gamutin ang aking tiyuhin. Dahil kapag hindi namin iyon nagawa ay maaaring mamatay ang aking tiyuhin dahil sa lakas ng pagkakakulam sa kanya. Wala namang tigil sa kahahanap ng manggagamot si Tia. Isang umaga, nagising na lamang kami na hindi na humihinga ang aking Tiyo Manuel. Wala na kaming nagawa dahil tuluyang namayapa na ang aking tiyuhin. Malungkot man ay tinanggap na lang namin ang nangyari doon sa kanya. Nang mailibing na si Tiyo Manuel, magmula noon hanggang sa ngayon ay hindi na namin nakita pa ang babaeng iyon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Gumagalang, Caridad. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Ang oras ay ginto ayon pa sa kasabihan ng nakararami. Ani pa nila, huwag sayangin ang bawat segundo ng oras sapagkat ito ay mahalaga. Sa mga probinsya ay may katumbas ang bawat oras, katulad na lamang ng 3:00 ng madaling araw. Ang numerong 3, 6, 9 at 12 sa orasan ay tinatawag nating Angelus Time. Ito ay oras ng pananalangin, katulad na lang ng 3 o'clock habit natin kung tawagin. Sa mga batang 90s ay alam ang Angelus na ito. At alam kong lahat tayo ay alam ang panalangin ito tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, kami ay nananalig sa iyo. Magandang umaga o hapon sa inyo, Kuya Bari. Depende kung anong oras mo mababasa ang aking sulat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alice. Palayo ko po ito at ako po ay magbabahagi ng isang nakakakilabot na karanasan sa oras ng 3:00 ng madaling araw. Nangyari po itong aking hindi malilimutang karanasan noong ako ay nasa banyagang bansa, kung saan ako po ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa Home for the Aged. Mapagmahal po ako sa matatanda, Kuya Bari, dahil maaga po ako na naulila sa magulang. Ni hindi nga po ako nabigyan ng pagkakataong maibalik sa kanila ang premyo ng kanilang paghihirap, maalagaan lamang kami. 7 po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Maliban sa pagiging bunso, ako po ay nag-iisang babae. Kaya naman po masyadong mahigpit ang aking mga kuya pagdating sa akin. Binigay lamang nila ang aking kalayaang makapagdesisyon para sa aking sarili nang ako ay makapagtapos ng kursong aking napili. Hanggang sa ako ay nagpasyang mangibang bansa para na rin suklian ang sakripisyo ng aking mga kapatid kahit hindi nila hinihingi. Dahil noong makapagtapos ako, Kuya Bari, saka lamang nila binigyang laya ang kanilang sarili na magmahal ng mga babaeng naiibigan nila. Lahat po kami ay nakapagtapos na at lahat sila
ay nasa ibang bansa na halos. Ngunit ang kanilang mga asawa ay naiwan dito sa Pilipinas. Maliban sa pamilya ng aming pangatlo na sa banyagang bansa na nanirahan. At nandoon ako noong mangyari ang nakakakilabot na pangyayari. Natatandaan ko pa, Disyembre po iyon. At sa mga buwan na iyon ay sagana ang niebe sa lugar na iyon. Kaya ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin. Senyales na malapit na ang Pasko. Sa aking apartment ay mag-isa lang po ako. Habang nagpapahinga ako noon, gawa ng pagod sa trabaho ay minabuti kong ilaan ang day off ko sa pahinga. Kahit paminsan panay tunog ng aking beeper o di kaya ng telepono sa apartment ko dahil sa tawag mula sa aking pinagtatrabahuhan dahil marami umanong naghahanap sa akin na pasyente ay nagagawa ko pa ring magpahinga. Nakatulog ako, Kuya Bari. Talagang mahimbing noon ang aking tulog. Sa hindi ko malamang dahilan ay tumunog ang kantang First Noel sa hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko rin alam kung panaginip lang ba ito o totoo. Basta't naririnig ko po ang kanta. Gusto kong dumilat ng mga oras na iyon pero sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Malamig na hangin ang nanalaitay sa aking kaibuturan. Talagang napakalamig, Kuya Bari, na para bang may nakayakap sa akin na naligo sa niebe. Bigla ko na lang narinig ang panalangin na, "O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, kami ay nananalig sa iyo." Hindi ko po alam, Kuya Bari, kung bakit, ngunit tila ba kinilabutan ako sa panalangin iyon na madalas ko namang mapanood ito noon sa sikat na channel dito sa Pilipinas. At sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon sa 90s ay ito agad ang maririnig mo. Ngunit sa mga oras na ito, tila kinikilabutan ako at binabangungot ako sa naririnig ko. Dahil sa hindi ako makakilos, napabangon po ako bigla. Malakas ang kabog ng aking dibdib na akala mo tinatambol ng 1,000 tambol. Napakadilim pa ng aking paligid, Kuya Bari. Wala akong makitang kahit na ano dahil sobrang dilim po. Yung akala mo malulunod ka na sa sobrang kadiliman sa paligid. Nangangapa ako at nakapako sa higaan ko ang aking beeper. Pinindot ko iyon at tinignan ang oras. 3:00 na ng madaling araw. Naglakad ako bahagya para hanapin ang switch ng ilaw. Nagtataka ako na tila hindi ko gamay ang apartment ko samantalang alam na alam ko naman kung saan nakapwesto ang lahat ng bagay. Humakbang pa ako bahagya nang may maapakan ako. Dahan-dahan akong yumuko para kunin at nang makuha ko ay nanlumo ako dahil ang aking inaalagaan sa Tamagotchi ay hindi ko napakain. Sa mga batang 80s hanggang 90s, alam na alam ang larong ito at noong tanging may mga kaya lang ang nakakabili nito. Habang tinititigan ko ang aking Tamagotchi, ay may sumisitsit sa akin. Napapitlag ako dahil wala akong makita sa gitna ng kadiliman. Iba-iba na ang naiisip ko, Kuya Bari, dahil sa ibang bansa noon madalas niluluoban ang mga apartment upang nakawan. Naramdaman kong tila may tao na naglalakad. Nakikiramdam ako, ngunit ang takot ko ay wala ng pagsidlan. Naisip ko noon na kalilipat ko pa lamang ay katatakutan na ang nangyayari sa akin. Mag-iisang linggo pa lamang po ako sa nirent kong apartment, Kuya. Noong una ay kilabot lang ang nararamdaman ko tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ngunit hindi ko iyon pinapansin gawa ng hindi naman ako matatakotin. Kung kaya't naisip ko na lamang
na baka namamahay lang ako. Ayaw pa sana akong payagan ng kapatid ko at asawa niya na lumipat, ngunit ako ang mapilit dahil nahihiya na rin ako sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil Kuya Bari ang pagmumuni-muni ko nang tumunog ang Angelus Prayer. Galing iyon sa recording tape ko na galing pa sa Pilipinas. Bago ako umalis, nag-record ako ng panalangin sa 3:00 ng hapon upang mapakinggan ko sa ibang bansa. Napatakip ako, Kuya Bari, ng aking bibig nang tila ba narinig ng magnanakaw. Agad akong napaupo sa gilid ng aking kama at nag-uumiyak. Nang makabawi ang aking mga mata sa kadiliman ay halos siklaban ako ng takot, Kuya Bari. Nakatingin sa akin ang 2 lalaki na hindi ko alam kung saan ko nakita dahil namumukhan ko ang mga ito. Napangisi sila sa akin, Kuya. Habang ako naman ay takot na takot. Nagwika sila sa salitang Ingles na sa wakas ay mapapasa akin din. Saka binanggit ang pangalan ng isang babae. Alam kong hindi ako iyon. Nagulat ako, Kuya Bari, nang may tumayong babae mula sa pwesto ko. Saka tatakbo sana palabas, ngunit maagap siyang nahawakan ng isang lalaki. Nagmamakaawa ang babae at sinabing kunin na nila ang gusto nilang nakawin at umalis na. Ngunit ngumisi lang ang mga lalaki. Saka sila nagwikang hindi bagay ang kanilang nanakawin kung hindi mismo ang babae. Kuya Bari, para akong nanonood ng isang palabas dahil sa nangyayari. Takot at naiiyak na rin ako habang tinitignan ang babae na kanilang pinagsasamantalahan. Nanlaki halos ang ulo ko nang lumingon pa ang isang lalaki sa akin saka ngumisi. Ngunit ang ngiting iyon ay nagdulot ng takot sa akin nang lumabas ang dugo sa bibig ng lalaki. Pinatay sila ng babae gamit ang mahahaba nitong kuko. Napasigaw ako kasabay ng sigaw noong isang lalaki. Ngunit maging siya ay namatay. Panay ang sigaw ko na halos mabigtas na ang lalamunan ko. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, nang lumapit sa akin ang babae. Ang kanyang mga mata ay kulay puti at ang kanyang dila ay mahaba na may hiwa sa gitna. Para siyang ahas na babae. Hinawakan niya ang aking pisngi at nagwika siyang, "Tahan na dahil patay na ang mga tao. Ganoon sila kalupit, anak, kaya mag-iingat ka." Wala po akong maunawaan dahil sa takot, ngunit pakiramdam ko ay yumakap ako sa kanya. Maya-maya'y isang malakas na yugyog ang aking naramdaman. Pagkamulat ko ay nakita ko ang aking landlord at ang kapitbahay kong unit na nag-aalala. Napabalikwas ako ng bangon. Napatingin ako sa orasan at nakita kong 3:30 na ng madaling araw. Narinig umano nilang nagsisigaw daw ako, kaya naman agad pinuntahan ng aking kapitbahay na unit ang aming landlord upang buksan ang aking unit. Ngunit hindi rin pala ito nakalak. Dinala nila ako sa lobby kung saan may kapihan. Doon ko napagtanto na hindi pala ako kumain at gutom na gutom ako. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at ikiniwento ko sa kanila ang lahat. Nagulat sila sa sinabi ko, ngunit mas nagulat ako sa mga sinabi nila. Ayon sa landlord ko, maraming tenant na pala ang hindi umabot ng 1 buwan sa unit na iyan
dahil katulad ng panaginip ko, nararanasan din nila iyon tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, Disyembre 13, araw ng Biyernes. Sa araw daw na ito ay may 2 lalaking nanloob sa apartment na iyon. May nakatira umanong mag-ina sa unit ko. Hindi palagala o lumalabas ang nanay ng bata. Makikita lang nila itong lumalabas kapag namamalengke o mag-grocery. Ihahatid ang anak sa school at susunduin. Pagkatapos ay mananatili lang ito sa loob ng unit nila. Mababait naman daw ang mag-ina dahil consistent silang magbayad ng renta. Walang palya at delay, minsan advance pa nga. Nakita na lang daw ang katawan ng ina na nakahandusay, ngunit ang bata ay nakikita nilang nakatulala lang. Tinanong ko kung nasaan ang bata. Ang sabi nila ay nawala na lamang sa lugar kung saan dinadala ang mga batang nauulila. Ang sabi pa ng ilang bata ay kinuha daw ng babae at ang pagkakalarawan ng mga bata sa babae ay sakto sa itsura ng ina ng bata. Maraming haka-haka na may mahika ang babae at pinalabas lang nila na patay siya upang hindi siya mapagbintangan sa pagkamatay ng 2 lalaki. At kung saan man sila ngayon, silang 2 lang ang nakakaalam. Matapos kong marinig iyon ay nanlumo talaga ako, Kuya Bari. At ang hindi ko inaasahan ay nangyari muli. Dumating ang gabi. Dahil sa pagod ko ay maaga akong nakatulog. Sa sobrang pagod ko ay feeling ko naghihilik ako sa tindi ng pagod ko sa maghapong trabaho. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking mahimbing na tulog, nagising ako dahil sa isang sit-sit. Napamulat ako at nagmasid ako sa aking paligid. Kinuha ko ang aking beeper sa tabi ng mesa at kinabahan ako nang makita kong 3:00 na naman ng madaling araw. Kinuha ko ang aking kumot at nagtalukbong ako dahil sa tindi ng takot. Maya-maya ay narinig ko muli ang sit-sit. Sst! Napapikit na lang ako at napadasal na sana'y matapos na ang kababalaghang ito. Ilang sandali lang ay biglang tumahimik ang paligid. Nakiramdam ako. Pagmulat ng aking mga mata at pag-unat ng aking mga paa. Halos mawala ang aking kaluluwa noong makita ko sa loob ng kumot ang isang batang babae na nakangiti sa akin. Oo, Kuya Bari, nasa loob siya ng aking kumot. Sa tindi ng takot ko ay napabalikwas ako sa aking kama at sinubukang tumakbo palabas ng pinto. Ngunit bago ko marating ang pintuan ay tumambad naman sa akin ang isang matandang babae na nakangisi sa akin. Nakataas ang kanyang 2 mga kamay na parang gusto akong yakapin. Dahil sa tindi ng takot ko at sa kagustuhang makawala sa bangungot na aking nararanasan, tinakbo kong pilit ang pintuan at dinaanan ang matandang babaeng nakangisi. Parang isang malamig na hangin na ako'y tumagos sa babae at ako'y nagsisigaw pagkalabas ko. Nagising ang mga taong nangungupahan sa tabi ng aking apartment at tinanong nila ako kung anong nangyari habang ako naman ay patuloy na bumaba sa hagdanan. Hanggang sa makasalubong ko ang aking landlord na papauwi pa lamang. Iyak ako ng iyak, Kuya Bari, at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at nagdesisyon na ako na aalis na ako sa lugar na iyon ora mismo. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay tuluyang umalis na talaga ako sa apartment na iyon. Kagaya po ng mga dating nakatira doon, hindi ko rin kinaya ang kababalaghang nagpaparanas tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw.
Magpasa hanggang ngayon ay nanatiling mahiwaga ang mag-ina na iyon. Matapos ko pong umalis sa apartment na iyon ay wala na akong naging balita pa. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito isinulat sa inyong channel, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mapili mo po itong kwento ko. Dagdag ko lang, kaya din siguro madalas akong makarinig ng panalangin sa 3:00 ay hindi na ako nagsisimba noon sa ibang bansa dahil sa aking trabaho. Pero ngayon po na nasa Pilipinas na ako ay nagsisilbi na ako sa aming simbahan kasama ng aking asawa na isang pastor. Salamat pong muli, Kuya Bari, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Alice. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.